Katamtaman at ilang maalinsangang panahon, iiral na sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Mga ilang kaulapan, iiral pa rin dyan sa bahagi ng Bicol Region, lalo na sa bahagi ng Mindanao na kung saan nakakaranas ng mga kalat-kalat pa rin mga pag-ulan. Bunsod pa rin ng Near Equatorial Trough subrehiyon. At malakas na magnitude 7.0 naganap sa may bandang katimugang bahagi ng New Zealand. At 96W posible nang alisin sa loob ng 24 hours. Surface trough na lamang nito magpapaulan sa ibang bahagi ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, March 25, 2025. Ang oras nating po sa umaga ay alas 10:08 na ng umaga. Magiging mas maalinsangan na po ang iiral sa atin sa Luzon, lalo na sa bahagi ng Central Luzon kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area. Bagamat medyo haze and overcast pa rin ang umiiral at ilang gloomy sa may bandang Southern Luzon at ilang parte ng Metro Manila, pero madalas magiging partly cloudy ito at magbubunsod pa rin ng mataas at humid na panahon ngayong araw. So yung hot dry season natin ay ramdam na natin at yung hot dry na magiging temperatura natin ay iiral ngayong araw. So wag po masyadong magbilat, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Dahil inaasahan nga po na ang magiging maghapong maulan sa iba't ibang panig ng Mindanao ay magpapatuloy pa rin yan, lalo na sa may bandang Davao Region. At yung katamtaman ng lagay ng panahon ay inaasahan naman sa Luzon area. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch sa buong NCR ngayon within 12 hours. So kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. So bukod sa buong Metro Manila. So expected na mga localized thunderstorms sa maghapon dahil sa mataas na po yung accumulated water vapor bunsod po ng easterlies. Sa may bandang Visayas area naman ay mula sa bandang Palawan, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar ay iral din within 12 hours po ito. So magtala na lamang ng pananggalang just in case at ngayong umaga ay sa tinding sikat ng araw po at expected sa hapon ay makakaranas daw ng forecast na mga localized thunderstorms. Kung hindi man uulanin, mostly mga moderate rain showers ang maaaring umaabutin kasama na ang bahagi ng Metro Manila. So be ready na lamang ng inyong mga payong. And so far wala naman tayo na-detect na aktibong lightning strikes at mababa pa naman yung water vapor accumulation base sa ating ginagamit na satellite Doppler radar imagery. At sa bandang satellite imagery rin ay hindi rin tayo nakikita ng masyadong mataas na water vapor. Sa ating current conditions, overcast at gloomy pa rin tayo. May pagka-haze at partly cloudy ang umiiral sa atin ngayon, lalo na dito sa amin sa Caloocan. So expected po na despite na medyo gloomy, pero makikita sa live CCTV snapshots ay maaraw po ang paligid namin. Despite na medyo haze tayo, so mukhang merong thermal invasion na nagaganap. Medyo windy kami dahil medyo bumubugso ang hangin ngayon sa amin. So expected na ingat na lang po dahil pagka mabugso ang hangin at hot dry tayo ay mataas ang tsansa na magkakaroon ng combustion at maaring magkaroon ng mabilis na pagkalat ng apoy. So ingat po. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:37 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon nasa 31.7 degrees Celsius lamang ang pinaka highest air temperature namin kahapon nito ng hapon at 2:42 PM, meaning ay hindi pa ganun kataas ang aming heat index. Nasa 39.6 degrees Celsius lamang ang highest heat index namin, pero mataas, umaabot sa mahigit 42 degrees Celsius naman sa may bandang Dagupan po, na which is mas mataas ang kanilang heat index. Sa PACE extremes in past 24 hours, nanguna ang NAIA na may 33.5 degrees Celsius na highest air temperature, at sa Baguio ay balik sa 16 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. So medyo tumataas na rin ang temperatura sa Baguio ng bahagya. At sa Inula naman ng Malaybalay Bukidnon, nakaranas sila ng mahina lang naman na pag-ulan na tumotal lamang na 23 millimeters na total rainfall. So medyo hindi ganun kalakasan na naging pag-ulan sa kanila kahapon.
Sa ating namang outside humidity, katamtaman pa rin tayo at 76%. Bumaba ito ng 4% since last hour. At nasa thunderstormy o almost thunderstormy tayo. Base sa ating barometric pressure, nasa 1,008 hectopascals ito. So medyo bumaba na po yung ating atmospheric pressure. Wala na tayong masyadong high pressure area so far sa Metro Manila. At steady ito since last hour. Minimum low po tayo sa ating high tide. So mababa ang sea level so far. Mga mamayang gabi pa po ito, mga 6:13 PM pa po ito magma-maximum high tide. So wala magiging problema. Mga bandang alas 6 pa ito magma-maximum sea level. Kasalukuyang moderate ang ating air quality. So magmas po sa mga sensitibong mga baga. At 61 index. Yan, medyo mas maganda yung ating presentation ng air quality ngayon, pero hindi maganda dahil laging madalas moderate po ang ating air quality. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At ang ating waning crescent na lamang na 22% illuminated ng sinag ng buwan. So palubog pa lamang ito at 43 degrees elevation. Sabihin ay magmo-moonrise muli ito bukas na madaling araw 3:22 AM at inasang lulubog ito kinabukasan naman ng hapon at 2:05 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na Miyerkules, partly cloudy ang ating maghapon. Maliit ang chance na pag-ulan, 7 to 10% lamang. So maaring isolated lamang magiging pag-ulan. Bukas ay klaro ating maghapon daw base dito at nasa 10% ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected in 2 days, 34 to 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa data feed ng NOAA at makikita po natin ang bahagi ng Northern Luzon. Halos katamtaman at ilang partly cloudy lamang ang umiiral sa buong bahagi ng East Northern Luzon, ilang bahagi ng Cagayan Valley and areas ng Mountain Province, Nueva Vizcaya, pababa na yan ng bandang San Jose o bandang Nueva Ecija area. Pero hot dry o katamtaman na halos clear skies naman ang bandang kanluran ng Northern Luzon, mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral base dito sa satellite imagery na nakikitaan natin. Mula sa bahagi ng Ilocos Norte, pababa na yan ng Ilocos Sur, La Union hanggang Pangasinan na yan, sakop ng San Carlos. At mula sa bahagi ng Central Luzon hanggang Zambales, makikitaan natin mga ilang katamtaman lamang kulapan, ilang partly to sa mostly cloudy lamang, so medyo overcast, pero mostly ay humid ang ating panahon, kasama na ang Bulacan, Pampanga hanggang Metro Manila na yan. Kasama na ang ilang bahagi ng Calabarzon area na kung saan medyo overcast din, pero partly to sa mostly cloudy rin ang iiral sa ilang bahagi ng Calabarzon area. Ganon din sa parte ng Bicol region na nakakaranas ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. Base rito ang ilang bahagi ng Camarines Sur at mula dyan sa may bandang Iriga hanggang Sorsogon area. Magdala na naman pananggalang dahil magiging scattered and isolated rain showers po ang iiral sa inyo. Then maya-maya magiging katamtaman ang lagay ng panahon, maya-maya magiging maaraw. Ganon din sa bahagi ng Catanduanes. So medyo ready na lamang inyong pananggalang sa ulan maghapon. At mula sa mga bandang Camarines Norte kasama na ang Quezon Province, bagamat katamtaman ang lagay ng panahon pero expected ang mga isolated rain showers din. Mostly katamtaman ang magiging pag-ulan yan, kabilang na ang ilang bahagi ng Mimaropa area. Yan sa may bandang Mindoro area. So magiging mas maaraw pa rin ang bandang San Jose, Occidental Mindoro. Hindi kagaya sa bandang Oriental Mindoro na nakakaranas din ng mga maulap at mga ilang mahihinang katamtaman ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa bandang Palawan naman, mula dito sa bahagi ng dulo ng Balabac at Batarasa, makakaranas din ng mga isolated and scattered rain showers na may pagkulog at pagkidlat. Pero the rest ng bandang Palawan ay magiging partly cloudy at medyo moderate ang lagay ng panahon. Wala naman sa bahagi ng Southern Luzon, nabanggit na natin ang parte ng Bicol region. So diretso agad sa bandang Marinduque, Romblon at Masbate. Katamtaman din ang lagay ng panahon na medyo magiging maulap maya-maya at asahan ng mga isolated rain showers at localized thunderstorms. Ganon din ang iiral ngayon sa bandang Visayas. Magamat nakakaramdam na kayo ng mas maalinsangang panahon, lalo na sa may bandang Eastern Samar at Leyte, pero medyo overcast din tayo dyan at nagiging gloomy. So medyo maaraw and then maya-maya magiging gloomy tayo dyan. Expected ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa may bandang Southern Leyte, mula Baybay
pababa ng San Francisco. Sa may bandang Cebu naman, despite na moderate, may mga partly cloudy rin ang iiral, kabilang din sa bandang Negros region, especially dyan sa may bandang Negros Oriental, na nakakaranas ng ilang partly cloudy. Pero moderate ang lagay na panahon ninyo. Generally, isolated rain showers lamang, lalo na sa hapon na medyo mataas ang forecast, at least 65% chance of rain. Ganon din sa may bandang Panay Island, despite na medyo mas humid din kayo dyan, maaraw, pero expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms na iiral. May mga mauulap lamang na makikitaan tayo sa may bandang hilagang bahagi, lalo na sa bandang Aklan at Capiz area. Pero the rest, medyo moderate at klaro naman ang himpapawid so far. Mula naman sa bahagi ng Mindanao ay magiging overcast and gloomy rin tayo dyan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Nakakaranas sila ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. Medyo may mga moderate and heavy rain showers ang iiral dyan, kasama na ang Zamboanga del Norte, Sibugay at Zamboanga del Sur. So medyo gloomy tayo dyan, kasama na ang isla ng Basilan at Sulu-Sulu. Kaya ingat na lamang sa mga biglaang flash floods kung sakaling biglang bumuhos ang malakas na ulan nitong maghapon. The rest ng Misamis Occidental hanggang Lanao del Sur, magiging katamtaman din, maulap. Isolated din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog nitong maghapon. So medyo gloomy tayo, kabilang na ang Sorsogon area mula Maguindanao del Norte, North Cotabato, pababa na yan ng bandang Sultan Kudarat, South Cotabato, and the rest hanggang sa may bandang General Santos City, all the way hanggang Jose Abad Santos, sakop ng Davao Occidental. Kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ng iral, kabilang na ang the rest ng Davao Region, mula dyan sa bahagi nga ng Davao del Sur, Davao del Norte at ilang bahagi ng Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro. Magiging overcast and gloomy rin tayo dyan. Bagamat humid, expected pa rin ang medyo maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na ngayong hapon o bandang gabi mga folks. So kung titingnan natin sa iba pang satellite imagery mula sa Himawari 8, ay medyo partly cloudy naman ang iiral. So medyo mataas lamang yung water vapor sa ilang bahagi ng Davao Region. Bagamat mas maaraw naman sa inyo kumpara sa amin sa Luzon, expected na lamang ang mga isolated rain showers, lalo na sa silangang bahagi nito ng mula dyan sa baba ng Compostela Valley and the rest ng Surigao del Sur at buong sakop ng Caraga area. So mula sa Caraga area ay asahan din magiging katamtaman ang lagay na panahon, pero magiging partly cloudy ang ilang bahagi dyan sa may bandang Surigao del Norte. So kasama na mga isla ng Dinagat at Siargao Island yan And the rest ng Northern Mindanao, katamtaman ang lagay ng panahon natin dyan. So mostly moderate to some fairly weather. Pero maya-maya, lalo na sa hapon, asahan din magiging maulap dyan at asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So generally, moderate to some fairly weather naman ang halos buong bansa. Magiging maulan lamang sa ibang bahagi ng katimungang bahagi ng Mindanao. Bagamat yung remnants kasi nitong si 96W hindi na sufficient pa na magiging isang aktibong low pressure area ito. So maaaring sa loob ng 24 oras or within 48 hours ay aalisin na rin yan ang aking tropical cyclone sector. Now which is i-discuss natin sa susunod na video, which is base sa ating computer generated tropical cyclone sector. As of 10:30 AM ay natiling insignificant ang development at walang pagbabago sa development itong C96W. So nasa 1,007 hectopascals yung atmospheric pressure nito. So walang sufficient. Kung wala tayong nakikita na anumang development na magiging isang aktibong low pressure area nito, base na rin sa pinakahimawari RGB niya ay walang upward low convection na nabubuo at patuloy pa rin yung extension. At ito na nga, namumuo ang ITCZ. So nagkakaroon na tayo ng ITCZ mula sa may bandang silangan ng Mindanao. So nag-extend na yan dahil sa nagkaroon nga ng low convection nito since nung isang araw. Pero nanatiling itong isang surface trap na lamang na magpapaulan silang bahagi pa rin ng Mindanao anytime at bandang Visayas area habang nagtatrabas yung mga kaulapan na ito. So dahil nga po sa magiging mas warmer na po ang temperatura ng karagatan dyan, ay asahan na nagkakaroon tayo ng mga ilang mga surface trap and then minsan nagiging ITCZ o tropical convergence zone. Pero mababa pa rin yung mga upward low convections niyan dahil nga po sa hot dry pa rin ang umiiral sa paligid, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng bansa. So anyway, ay patuloy lamang na magkakaroon lamang ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at maaring magkaroon pa ng mas malakas na pag-ulan within 48-hour period. Habang nagtatraverse nga po yung surface trap na ito o we so-called ITZZ na, dahil medyo considering ITZZ na ito, hindi nga lang masyado o coordinated pa. Medyo buhaghag pa po yung mga kaulapan na nagge-generate dito sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao area.
So yun lamang, at napakabagal ang pagkilos nito pan northwestward at 9 km/h, pero maaring maituturing na lamang nito na remnants na lamang or surface trap na lamang. So walang significant na paglakas itong C96W, so wala tayong inaasahan na anumang regenerative forecast, walang nakataas na forecast, hindi kagaya sa ibang lugar malapit sa may bandang Australia ay nakataas ang forecast, kabilang na ang tropical storm na ito. Yan, so aktibo yung mga low pressure area dito. At kung sisilipin na natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung magtutuloy-tuloy ang intensification nitong C96W o tuluyan na talaga siyang madidissolve, dahil base sa ating Tropical Cyclone Sector ay maaring madissolve na lamang yan within 24 hours to 48 hours kung mag-extend pa yung monitoring ng ating Tropical Cyclone Sector. Pero mula sa ating Global Spectral Model, nakikita natin hindi talaga makikitaan dito na tuloy ang lalakas itong C96W, at manatiling remnants na lamang ito, kaya hindi siya itinataas na ibang weather agencies gaya na lamang ng Japan Meteorological Agency. So nanatiling wala tayong inaasahan na may pamumuo na sama ng panahon sa loob at labas ang ating Philippine Area of Responsibility, at tuloy-tuloy na po yung ating still list. At mukha nga po sa bandang Thursday ay may nakikitaan na medyo may iba pang remnants ng northeasterlies ang dadaloy. So titingnan po natin yan, medyo may humahabol pa na remnants sa uling araw ng March 29 this weekend, na mukhang meron pang ilang northeasterlies ang dadaloy. So obserbahan na lang po natin ito. At least kung ganyan man, pagdating ng Biyernes ay medyo bababa na naman ang ating temperatura sa may bandang Hilagang Luzon. Pero expected napakanipis na lamang nito. Pero sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng easterlies nga magbubunsod ng maalinsangang panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Mula naman sa mean sea level pressure na natiling stable at wala tayong nakikita na mas mababa sa 1,005 hectopascals na anumang tropical wave sa may bandang silangan o sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So negative pa rin tayo sa anumang sama ng panahon. At kung mapapansin ninyo, offline po ngayon si NOAA, so maaring under maintenance sila ngayon. Wala tayong data feed mula sa pinaka West Pacific Basin natin. Yan, medyo negative po yung data mula sa server, so wala tayong makikitaan. Bagamat nai-report na natin kahapon, negative naman na may mabubuo tayo dito. At makikita pa rin natin dito base sa ating mean winds at lower winds. Nalalaman pa rin natin kahit na wala yung backdrop ng ating West Pacific Basin. At least dito, nalalaman natin kung merong pang mataas na convective circulation o tropical wave. Base dito, mataas ang convergence pero napaka-disorganized lamang nito at nanatiling remnants o trough circulation lamang nakikita natin dito. Wala tayong nakikita na anumang low level convection. Masyadong buhaghag po yung divergence and convergence. So, irregular ang pamumuo ng possible na tropical wave at wala tayong nakikita na anumang posibleng sama ng panahon na mabubuo hanggang katapusan na yan. Mula sa ulat lindol naman ay medyo may mga malakas na pagyanig tayong na-detect kaninang 9:54 AM ito. So since teleseismic ito, malamang ilang minuto ang na-travel nito mula sa amin sa Caloocan o sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin sa data feed ni PHIVOX ay meron tayong isang magnitude 4.0 dito sa may bandang northeast ng Burgos, Surigao del Norte. Mababaw lamang ito at 10 km depth. So malamang hindi ito galing dito sa Surigao del Norte since magnitude 4 lang naman ito. Pero ingat sa mga taga-Surigao dahil medyo may mga pagyanig na naman po tayo dyan. And so far after nyan ay wala namang sumunod sa kanya since kaninang madaling araw. At medyo kakunti pa lamang yung mga pagyanig. However, itong malakas na pagyanig nito ay teleseismic po ito. So malamang ay dito yan sa World Seismic Monitoring natin. At ito nga, magnitude 7.0 po na nakapagtala ng magnitude 7.0 na napakababaw lamang na 9 km depth ang naganap dyan sa may bandang off coast ng S Island dito sa malapit sa New Zealand. Yan, malapit sa may bandang New Zealand po yung naging pagyanig niya. Kung i-specify natin kung saan ang pinakamalapit na pagyanig nito, bandang kung zoom natin, bandang south
southwest ng Coal Island ng New Zealand. Yan. So, halos nasa dagat ito at medyo malayo sa may bandang timog kanluran ng New Zealand. O off coast, west coast naman ng South Island ng New Zealand. Ayan, yan ang nakalagay sa kanya. Off coast, west coast ng South Island. Ito kasi yung South Island. Dito, bandang South Island. Ang tinutukoy ko kasi dito sa may bandang island, Coal Island, Choki Island. Ayan o. Southwest naman or ng bandang Coal Island. Southwest ng Coal Island yung pinagbasihan ko. Pero dito, off west coast ng South Island ng New Zealand. Ito yon, yung South Island. Yan yung Stewart Island, Rakiura. So, nagkaroon ng malakas sa pagyanig dyan, magnitude 7.0, and so far, wala namang itinaas na tsunami warning. So, hopefully, dyan sa New Zealand, wala sanang nagkaroon ng malaking damage structure sa paligid ng Te Anau o Invercargill, lalo na sa island ng Stewart Island, ha. Kung may mga Pilipino po tayong nakatira dyan, hopefully wala pong naging matinding damage, lalo na sa may bandang Invercargill. Yan. Yung medyo city ata ito sa may bandang Invercargill. So hopefully wala pong naging matinding pag-damage at walang nagkaroon ng malaking structural damage. Dahil higher damaging po ang mangyayari po dyan, mga folks. So ingat po na lamang. At so far ay nagkaroon pa ng mga aftershocks at expected po yan, mga folks, ha. Yan. So mukhang nagkakaroon ng mga sunod-sunod na aftershocks dyan. Yan o. Kaninang 10:24 AM. Yan. And then another 10:53 AM. So medyo may mga sunod-sunod po siyang aftershocks ngayon. Ingat na lamang po kung meron po tayong kababayan dyan sa may bandang Invercargill or bandang Stewart Island ng south o west ng New Zealand. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, March 25, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, March 25, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isamang imaga sa ating report. Well, since magiging mas maalinsangan na po tayo unti-unti mula ngayong araw at magiging humid at asahan ang pagtaas ng heat index ngayong araw. At visit naman sa ating website sa gustong palaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking reading na aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.